Aga si Joel Suweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel and Weng. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Humingi na po ng dagdag na doktor, mga nurses ang Cebu dahil kinakapos na po sila ng manpower po doon dahil sobrang dami po ng mga dapat gamutin. Ano na ho ba ang tulong na naipahatid ng DOH po dyan? Opo, Joel, ang ating naipadala as of 3 a.m. nagpadala na ng first na medical assistance team dun sa ating Bogo City Provincial Bogo City Hospital pala, the provincial hospital there inside. 43 na ating mga doktor, nurse, tsaka nursing attendant at mga transport staff mula sa mga hospital tulad ng Vicente Soto, sa Cebu South Medical Center, sa Eversley at dalawa pang ospital. Nasa 43 yan. May naka-standby pa mula sa ating AFP Medical Center, CLSH, saka Philippine Navy NDRRMD. Pwede tayong makakuha pa dyan ng mga 13. At ang inaantay lang namin yung signal, yung sa tatlo ating Philippine Emergency Medical Assistance Teams. Ito po ay mga nakabase sa JB Lingad sa Pampanga, sa Jose N. Rodriguez sa Caloocan, at saka sa ating Eastern Visayas Medical Center. Joel and Weng, sasabihin ko lang, kaya hindi agad-agad na dinideploy. Although mabilis ma-deploy yan, isang instruction lang yan, lipad kagad yan. Kasi tinitignan pa yung ground conditions. Alam po natin na pinukulang ng staff, pero ang safety rin po ay important. Tsaka yung ating mga facility status, yung kung ilan yung mga safe na ospital. Even up to now, yung numbers pumapasok pa lang, kaya hindi ko rin mabigay. Back to you, Joel. Asek, ano po ang lagay ng mga ospital doon? Base po sa inyong inventory ng mga facilities ng Department of Health o kaya ng local government na medical facility, alin dyan ang may nasira, totally damaged ba, pwede pang mag-function, para po alam ng publiko kung may talaga mabibigyan ng sapat na tulong na medical yung mga naapektuhan po na lindol? Opo. Ms. Weng, yung ating detalyadong datos, hindi ko pa hawak, but I can answer on behalf of the DOH hospitals. Yes, yung pong ating tatlong DOH hospitals, yung Vicente Soto, yung Cebu South Medical Center, tsaka yung Eversley Sanitarium lang, tatlong pong yan ay walang problema. Fully functional, operating po sa katunayan dun sa Vicente Soto, dinadala with the help of the Cebu local government, provincial government, nililipat po nila yung mga pasyente na stable naman at pwedeng matransport, dinadala po dun sa Vicente Soto. Doon rin po nanggagaling yung initial deployment ng teams natin. Doon sa datos, kung ilang mga LGU hospitals, ilang private, doon po yung aantayin pa natin kasi ongoing po yung tinatawag na rapid assessment of health facilities. Pero kaya pong tugunan, yung sa dami po ng mga nasaktan, may pagdadalhan na ospital, may nag-a-assist sa kanila, pwedeng yung mga heavy, critical operations, yung ganun po ba, Asek? Or kailangan pa natin maglagay ng mga makeshift Na facilities. facility para ma-augment yung ating mga kasangkapan. Capacity, opo. Sa ngayon po, Weng and Joel, nakakayanan, pero tama po kayo. Yan po yung tatlong sinabi ko na Philippine Emergency Medical Assistance Teams. Sila po ay mga mobile hospital, tinatawag na type 1 fixed. Kaya nilang magtatag. Ang patunay po niyan, nung may nabaha, nung kamakailan lang sa Macabebe na District Hospital, na nag-shutdown yung hospital, ang nag-take over is isang PEMAT na pinadala ng DOH, JB Lingad. So yun po yung pwede nating gawin. Again, as I mentioned, hindi po kasi basta-basta dire-deploy. Depende po yan sa on-the-ground field assessment. Dahil hahanapan po silang lugar at kailangan sigurado yung daanan. Kasi nakikita nga po natin sa monitor natin, marami rin mga bitak-bitak sa kalye. So kailangan pumili po. All of this is happening as we speak. May problema ba tayo sa dugo? Kasi sabi ho nila, kapos daw ang dugo at wala naman tayo sigurong problema sa gamot, Asek. Sa ngayon po sa dugo, wala po tayong naririnig na problema. Pero tama ka, Joel, karamihan ng ating mga kasong nakikita ay mga orthopedic cases, mga nabalian, mga nagkaroon ng hiwa, mga iba pang kasi tinamaan ng infrastruktura na nasira. So, yan yung karamihan. So far, wala naman nang sasabi pa na delikado yung ating blood supply. Ang ating medical supplies naman po, ang DOH nagpadala na kagabi or kahapon ng 933,647 and 50 centavos. In other words, halos 1,000,000 pisong halaga ng mga gamot at medical supplies in airlift ng ating Air Force papunta doon sa Bogo.
Doon po sa Bogo City, merong mga information ASEC na lumalabas na may mga pasyente daw po na nasa parking area na kasi hindi na kaya accommodate sa loob mismo ng hospital. Alam naman natin yung Bogo City, sentro po yun ng Lindol. Paano pong gagawin doon sa mga pasyente? Hindi naman pwedeng expose sila sa elements ASEC kasi nga may ano na sila, tinamaan na sila, may mga sugat na eh. Ano pong dapat gawin sa kanila? Tama po yun, Weng, no? Marami nga hong pasyente at ang nangyayari po, nag-i-implement tayo ng tinatawag na triage. Sa triage po, ang ating mga doktor on-site, mabilisan pong tinitignan kung sino ang agaw buhay, sino ang kaya pang mag-stabilize muna ng konti, at sino po yung may mga minor injuries. Ang nakikita po natin na nakapila, nakita ko sa monitor, no? Usually, hindi po yan yung mga agaw buhay. Inuuna hong ipasok sa loob ng mga operating rooms or ng ating mga emergency rooms, yung mga kailangan na talagang operahan, kailangan salinan ng dugo, and so on and so forth. Pero tama ho kayo, kino-coordinate natin sa ating local government na at least protection from the elements, no? So yung makikita nyo, may mga nagtutolda na, nagsiset up, at dumadami po yan. Nababalitaan din po namin na even the Philippine Red Cross, salamat po sa kanila, are also joining na rin and setting up yung sa ating mga facilities sa labas. Okay. Hindi na namin kayo pakakabalain pa. ASEC, mag-ingat po kayo at good luck po sa DOH. Sir, thank you. Sa ating efforts na ginagawa sa Cebu ho. Ingat po kayo. Thank Salamat you, sir. po, Joel and Weng. Amping sa ating mga kababayan sa Cebu at nandito po ang DOH para sa inyo. Thank you po. Good morning. Good morning, sir. Si ASEC Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, mga kapuso.